Good morning. Good morning po, Papa Tukabulit. Ang ating alagang manok. Medyo napaga tayo, alas ano pa lang. Magsi 6 o'clock, quarter to 6 ng umaga po. Ito pong daily routine po, araw-araw po ito. 1 to 2 hours lang po dito, pero pangkaraniwan po isang oras. Yun po sa ating saging na pinahino. Update po dyan ni Hilaw pa rin po, pa 2 days na po. Kala ko kulang na naman ang isa eh. Ngayon po ang topic natin ay tungkol naman sa pag-aalaga nito mga heritage chicken na to. Itong light Brahma, Rhode Island Red, naka-experience na po ako mag-alaga niyan. Ngayon, kagaya po na nasabi ko nung nakakaraan, yung last time na nag-vlog po ako, sinabi ko na nag-alaga nga po ako niyan, pero nagpadalos-dalos ako sa aking desisyon. Mali, ngayon ko na-realize na before pa lang pasukin ang pag-aalaga ng manok, lalo na ganito mga heritage chicken, ay kinakailangang pag-aralan yung mabuti. Ano yung ating ko-consider dyan? Kagaya ng market, location, tsaka yung sistema ng pag-aalaga kung paano. Ngayon doon sa pag-aalaga, medyo may experience na naman ako. Magmula sa sisiw, pag-incubate, pag napisa na siya, proper na pag-aalaga ng sisiw hanggang sa siya lumaki. Para sa akin, medyo madali yung pagpapalaki ng sisiw hanggang 3 months. Pero pagdating ng 3 months, doon ako nahihirapan kasi pag nagbago ang climate, init, lamig, gano'n. Na-stress ang mga sisiw o yung mga manok na 2 to 3 months old, na-stress. Ngayon, dyan pumapasok yung sipon, saka yung bulutong kung tawagin. Pero nagawan po naman natin ng paraan na maisalba yung o maiwasan yung ganung mga sakit, kagaya ng pinabakunahan natin ang sisiw, day old, pinabakunahan natin para sa peste at saka doon sa mga mas maganda kung may mga sabulutong pa bakuna sa bulutong para hindi siya tamaan ng bulutong. Ngayon napaganda ko po yun, naparami ko almost 100 plus na Rhode Island Red kasama nitong white Brahma.
Light Brahma. Ngayon, akala ko po talaga may market dito. Kasi doon nga sa mga napapanood natin sa internet, magaganda nga mga comment nila at saka maganda ang bentahan. Mahal. Mahal lang po talaga eh. Kaya lamang po, sosurvey nyo muna po o alamin nyo maigi kung ang area nyo o doon sa location nyo ay may magandang bentahan. Pero dito po sa amin, talaga na-experience ko po. Online yung ibebenta, pero hindi naman po nakakapag-online. Nahihirapan po ako mag-online kasi habi nga lang po, pasingit-singit lang. Ngayon, kung kayo mahilig mag-online yan, baka sakali itatry. Pero kung sasabihin nyo dito sa amin, talaga po walang market. Kaya nag-alis po ako ng mga heritage chicken. Malaki po ang nalugi ko noon. Madali naman pong magpalaki, magpara at magparami yung mga manok. Problema nga nyo lang po yun. Yan nga, market. Pagka wala po kayong market, number 1 na po yan. Hindi po tayo tatagal sa pag-aalaga nyo dahil sa laki ng gastos. Patuka, tsaka yung pag-aalaga nyo, mahirap-hirap din po mag-alaga. Ngayon kung kayo ay mahilig naman sa pag-aalaga ng manok, okay lang yun. Kaya lamang, siyempre po, yung budget nyo ang tatanungin. Sobrang napakagastos. Kasi nandiyan ang magagandang feeds na patutukan nyo, mga gamot, mga vitamins, tsaka yung mga pang-maintenance nila para mapalaki nyo sila ng maayos. Siyempre po, gastos po talaga yan. Ngayon doon sa ibang mga nagbablog, maganda yung ginawa nila eh. Mahilig silang mag-market sa through internet, kagaya mga CCU, ganyan. Kaya sila ay kumikita. Tama lang po yun. Pero kung kayo ay kagaya ko na wala naman po tayong time para pasukin yung bentahan sa internet, ay mag-isip-isip po din kayo. Ganun po ang base sa experience ko. Siyempre po nasa sa inyo rin yan kung gusto nyo talagang mag-alaga, wala naman po problema eh. Ang sa akin po lang ay sinishare ko yung mga na-experience ko sa pag-aalaga ng mga manok. Ngayon, depende rin po sa aalagaan nyo pong manok. Ano po bang gusto nyo manok? Paitlogin? O meat production ang inyong target? O sabungin? Gain fowl? Depende po sa inyo yan. Ngayon, kung halimbawa po ang gusto nyo po ipaitlogin lang na heritage chicken o yung mga free range na gagamitin nyo ganito, kagaya ito naka free range eh. Marirecommend ko lang po sa inyo o masasabi ko lang po base na rin sa experience ko, nakapag-alaga rin po ako ng paitloging manok, kaya lang 2 piraso lang po yun na decal brown. Kasi base na rin sa mga internet, nababasa ko na ang pinakamaganda at pinakamaraming mga itlog na sa free range ay ang decal brown. Ngayon nakakita po ako ng 2 matandang inahin, yung kal po ba, kal na o yung mga lumipas na sa pag-itlog yung may edad na at matatanda. Kumuha po ako ng 2, nakabili po ako ng 2. Pure po yung pure, kailangan po pure na decal brown. Ngayon po inalagaan ko po yun. Nung sila umitlog, nag-start ng umitlog yung 2 pirasong yun, daily walang lintis na tuloy-tuloy sila. 2 piraso, 2 chicken lang o 2 inahin lang yun, 2 araw-araw. Pagka ito yung naka 1 week, 14 pieces na eggs na agad yun. Minsan mimintis lang sila, miminsan lang magmintis. Kunwari sa loob ng 1 linggo, ang bawat isa itlog lang ng 6 o di kaya 7, 6, 7 ganon sa 1 linggo. Pagdating ng 1 buwan, let's say 2 siya, 30 days, di bali pumapatak na mga 55 eggs yun per month. Yung dalawang inahing decal brown. Ngayon, ang ginawa ko po, naghanap po ako ng isang lalaki na decal brown. Ngayon wala po akong makuha. Ang nabili ko po ay yung isang
lahi din po siya ng heritage chicken na kung tawagin natin bulik bulik na malaki po siya. Bulik siya na malaki na black bulik. Black siya ng mga tuldok-tuldok na white kaya bulik din po siya. Malaki po, malaking tandang siya. Heritage din po 'yon. Ngayon po, pinag-asawa ko po 'yun doon sa dalawa kong decal brown. Ngayon po, di nangingitig siya ng ano. Noong alam ko na may similya na yung eggs nila, pinapisa ko po weekly. Bali, 14 pieces ng 14 pieces weekly. Sa incubator, pina-incubate ko 14 pieces, minsan 12 pieces, 13 pieces. Weekly po yung weekly. Sa makatuwid po, naka-eat. Ang ganda po naman ng pagka-fertile niya. Talagang fertile siya na 100% na pipisa po. Maniwala po kayo sa akin, 100% po. Yung lahat ng itlog nila, laging fertile po. Kasi weekly nga po, nagpapa-incubate ako, napipisa po siya lahat. 100% no yun. Talagang 100%. Siguro kaya ganun. Maganda pa yung tandang. Tsaka yung dadalawa po yung kasi kinakasama ng inahin. Ngayon po, nung naparami ko siya na mahigit 100 po, yung dalawang inahin, tinigil ko muna po kasi wala po akong mapaglagyan. Yun ang naging problema ko rin noon. Wala akong mapaglagyan po. Ang lit po ng area ko na hirap ko sa aking kuya, sa aking bayaw. Ngayon po, yung inaasahan ko na dami ng itlog, kagaya na kalang mga mother, hindi po natupad yon, hindi naging kagaya sila ng mga mother niya. Ang akin pong analysis doon, gawa ng ang lahi ng tandang ay hindi pure decal brown, kaya ang naging anak nila, hindi sila kasing efficient ang pangingitlog kumpara doon sa kalang mga mother. Ngayon, kaya po masasabi ko lang base sa aking experience, nasishare ko lang po naman, hindi ko naman po kayo pinangaralan, kundi nasishare ko lang po yung na-experience ko na kung ang gusto nyo po pa-itlogin, pure decal brown, pure na po, huwag nyo na po i-crossbreed. Huwag po masyado, naging malikot po ang aking isipan noon, ng panahon yun. Kailangan po pure decal brown. Yun po ang base sa aking experience. Ganun po. Ngayon, kung gusto nyo man yung meat production, pagka po meat production, ang base po sa kwento ng iba, ang Rhode Island ay mabigat. Malalaking manok. Sadya naman po, malalaking manok po sila. Pero yung build po ng katawan nyo, doon po naman kayo magkakaroon ng problema. Dahil sa yung kanilang pitso, medyo pointed siya o matalim. Alam nyo yung matalim ang kanya ang kanyang pitso. Hindi kagaya ng mga 45 days broiler na talagang maskulado. Hindi po ganun ang build niya. Pero kung sa mga timbang, mga big bone po ang mga Rhode Island Red, malalaking manok siya, matataas, malaki din ang build ng katawan, pero yung laman niya, yung malalaman niya ay pag tinanggalan mo po siya ng balahibo ay kuntingan niya siya payat pero mabigat naman siya. Para sa akin kung sa akin lang, mas gusto kong bilhin ang karning manok, yung mabibilog ang dibdib, yung pabilog siya, hindi yung patalim, parang matulis. Ang isa pong nakita ko dyan na ganyang klase ng manok na heritage chicken, kung alam niyo po yung kung tawagin namin dyan naked neck chicken, yung cobra kung tawagin cobra. Tingnan muna ako dito, baka may cobra dito kasi natakot ako dito, may mga ahas dito baka salita ako ng salita ng chicken cobra ay yung pala yung snake na cobra na naririto po. Yun po, yun may nakikita naman po kayo kahit na i-research nyo po sa internet yung naked chicken o di kaya kung tawagin na yung cobra chicken, yun po yung walang balahibo sa leeg, kulay brown din po ang kulay nila,
ang build po noon, sobrang taba rin po noon yun, may mas mabilog po ang katawan ng build ng katawan noon compare nyo dun sa Rhode Island Red. At sa timbang po, ang tingin ko po ay parehas ng timbang nila, yung laki ng timbang, yung bigat. Pero kung hinubaran nyo sila ng balahibo, mas maganda po yung naked chicken o yung cobra chicken na pure na brown. Yung pong galing sa Europe po galing yun, kung doon nagkakamali. Research nyo lang po kasi hindi ko po masyadong pero parang natatanda ko parang galing Europe din yata po yun. Malalaking manok po yun, naked siya, na kulay brown din siya. Ay nakabili rin po ako ng inahin noon at saka tanda, at saka sobra po ng laki. Ang hindi ko lang po talaga type ay yung walang balahibo sa leeg siya. Ay mas gusto ko kasi yung maganda ang balahibo eh. Pero kung base nga po sa ating kinukwento ay kung depende po yan sa sa inyo kung gusto niyo meat production o egg production. Ngayon yung para sa akin yung Rhode Island parang mahal siya pero sa lang yan, parang pinaganda lang ng pinaganda lang ng mga kwento. Pero kung sa akin sa nilang pananaw, sa kanila ng pananaw yun kasi ang Rhode Island naman talaga napakaganda ng kulay, makintab na chocolate brown. Yun, ang ganda naman po ng kulay, chocolate na ang kintab po talaga. Pero kung pagbabasehan niyo po ay meat production at saka egg production, eh siyempre po sa egg production gusto ko po ay decal brown, at doon naman sa meat production ay yung naked chicken na pure. Ang gaganda po ng katawan noon, para pong itong asil ko hindi po naglalalayo sa build ng katawan ng asil, yung pong parang puso siya na malaki, hindi kagaya ng mga native chicken o ng Texas o game fowl chicken na ganun din puso na maliit naman yun, bilog. Parang ang structure ng body ng itong asil chicken parang native siya na malaki naman, 14 puso rin po. Yung naked chicken naman po na sinasabi ko walang balahibo sa leeg o yung cobra chicken, ganun din po, parang native lang din siya na malaki siya na 14 puso po na malaki, kaya mas maganda po ang build. Yun po aking base lang sa aking pagkaka-experience. Ngayon bahala na po kayo kung ano pong gusto niyo talaga, kaya pag-isipan niyo po muna mabuti, plano niyo meat production, production, o gusto niyo mga sisiw lang o yung beauty ng balahibo kagaya ng Rhode Island Red. Pinakamaganda kasi ang kulay ng Rhode Island Red sa totoo lang, kaya yung iba ay nawiwilling mag-alaga niya. Pero sa akin, sa aking experience, yung maging problema ko talaga ay yung market. Kasi pag kinatay mo siya, pangit ang build pangit ang structure ng katawan, hindi siya macho, hindi siya maskulado, hindi siya sexy, parang ganun, hindi siya chubby ang Rhode Island Red. Pero sa kulay naman, pinakamaganda para sa akin ang Rhode Island Red ang kulay. Pero kung sa meat, sa po ako, naked chicken o di kaya itong sa asil, pero naked chicken mas malaki talaga. Pero naman pong Brahma, kung may kukwento ko po naman sa inyo, ito po ay masasabi ko po ay talagang pet lang, hindi po to pwedeng gawin pang karne, hindi pwedeng paitlogin kasi ang itlog nila ay ilan, konti lang sila mga itlog, maliliit pa. Itong sa akin po ewan ko lang sa ibang breed. Tapos ang light Brahma rin po ay maganda po ang tingnan dahil mabalahibo siya, mukhang malalaking manok, pero ang build po ng katawan niya ay sobrang nipis, payat po siya. Kahit po gaano ipatukan sa kanila, hindi po gumagandahan sa katawan. Pero meron po akong nag-isang light Brahma na lahi na binigay po sa akin ng isang kaibigan ko. Yun naman po malaki ang build din, kaya lamang siya yung iba rin ang structure ng katawan niya, parang medyo pahaba siya na mabigat din, mabilog din, pero alam niyo po yung kakaiba ang hipo niya
dahil sa mabalahibo, malambot. Pero hindi ko naman po nakatay. Pero pag hinipon niyo siya, mabigat din po. Malaki din po ang build na katawan. Kaya lang pagka kinuros niyo sa, o pinababahan niyo siguro o pinalahin niyo sa ibang light Brahma, mukhang liliit din po ang body structure niya. Ngayon, kung may mako kayo na light Brahma na ano, pero para po sa akin talaga hindi advisable. Para sa akin po, sa akin lang pala ganyan. Hindi po advisable lang. Pag meat production, ang light Brahma. Aspect lang po sa akin yun. Ewan ko po sa inyo, pag kasi may mga kanya-kanya naman po tayo yung sariling kagustuhan. Kaya hindi po natin pwedeng saklawan yun. Nire-respeto po natin yun. Akin po lang, may kinukwento ko yung aking saloobin, ang aking mga na-experience, at saka yung aking mga gustong gawin o gustong alagaan. Yun po para sa akin lang at sinishare ko lang po ang video ito at ang kwentong ito para naman baka sakali po may mapulot kayong aral o matutunan din po kayo o mapagkwentuhan din para naman pampalipas sa oras din. Sige po, sa susunod na video na lang po natin, titingnan natin po kung anong topic naman. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, isa nyo na lang po sa ating comments yan. I-comment nyo na lang po. Bahala na po kayo. Tapos sa susunod kong video, maaring basahin ko po yan at magbibigay po tayo ng comment din kung ano ang maganda nating mapag-uusapan tungkol sa mga comment. Yun po, yun lang at see you po ulit. Thank you.